Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper, ang inyong kaibigan na explorer dito sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas to Mindanao. At masalamat tayo ngayon, nandito tayo sa Mindanao area, specifically sa Davao. So itong area ng Davao, alam natin kung gaano ka saturated ng mga Japanese looted items na tinatago dito, no? So, salamat kami sa kaibigan natin, kay Sir, no? So, kasama natin ngayon ang Team Tagabawa, Bansay Team Tagabawa. Bansay! Okay? Yan si Sir, yung mga tropa, no? Yan natin pangalanan, siyempre ang ating disciple sa remapping, no? Okay. So, ito yung mga tropa natin. So, nasa Davao area lang po tayo, no? Malapit sa Mount Apo. Okay. So, ganito ang sistema. Unang tanong, bakit nandito tayo sa area? Siyempre, we are conducting special survey and remapping. Kasi, ang rason bakit i-remap, kasi may mga nakatagong kayamanan ng mga Hapon. So, that is the first thing na basihan natin ang history, no? Kung may mga Hapon ba talaga dito sa area before the World War II and during the World War II. Alam naman natin na ang Davao area is wala pang giyera, nandito na ang mga advanced party, yung mga negosyante na nagtatanim ng abaka tapos iba pang business. So yun ang tinatawag natin ng mga advanced party. Okay, so para ma-prove natin na talagang may mga Japanese dito, diyan sa harap namin, diyan ang bahay ng Hapon. Wala na, hindi na makita dahil ginuba na. Giniba ng may-ari. Si bro. Okay. So, ngayon, giniba nila ang bahay. Then, ang bahay na yan ay may old road. Kali sa bahay, itong exit. So, makapasok yung mga truck ng mga Hapon. So, dead end dyan sa bahay. So, may Japanese encampment din na natili sila dito for how many years. Hanggang sa last surrender nila dito pa rin sa Davao. Then, may caretaker. Sino yung pangalan ng caretaker? Si Juan Tata. Ang caretaker ng area. Siyempre may caretaker talaga yan. So, ang nangyari buddies, na-remap na natin sa likod ng bahay. So, mayroong mga pinpointed na dig site doon. Din dito naman sa harap ng bahay, sa pinatayuan namin. May mga pinpointed po na dig site. So, yan ang resulta ng remapping. So, pag alam mo may Japanese encampment, titingnan mo ang mga markers. Then, conduct a remapping survey. Then, pinpointing. So, andyan na. Then, ang pinaka-last na gagawin natin ay ang pag-test dig para ma-prove kung tama ba ating remapping. Okay? Kapag hindi tama, hindi nga tayo mag-remap. So, ang trenching or ang pag-test dig is to confirm na tama ang hinuhukay natin. But before this, may disciple na kasi tayo. Itong nangyari, may mga nanonood ng mga video natin na natuto na ina-apply sa kanilang site. Kaya nang dumating kami dito, may 3 test digging na sila nangyari na tama ang tama ang spot dahil may nag-study ng mga lectures natin. Yan, free ang mga lectures natin sa YouTube, Chris Sniper YouTube channel para ma-apply natin sa mga sariling private area. Okay, so yun lang. Then maraming salamat sa mga tropa natin dito sa Team Tagabawa. Bansay! Bansay! Okay, so before that, bago namin ipapakita ang dig site, shout out muna sa Team Red Ido. So, Sir Phil. Salamat, Diyan. Bro Phil. Salamat, Brother Phil, Red Ido, then Team Victory. Salamat. Okay, so maraming salamat sa Rumiwis Team Victory. Then Team Komando, Colonel. Ingat sa operasyon. Team Tunggang. Okay? Uncle, salamat. Team Packet Bill.
Oh, nag-drill na dun eh. Okay, then Roms Hunter in the mix. Team Darwan. Salamat sa pag sabay. Then shout out kay Jonathan Gonzalez sa Zamboanga City. Okay? Salamat bro. Pa sa Luzon, team Kamikaze kay Architect Anchita, kay Brother Milnar, no? Kay Sir Joy. Okay, kumusta kayo diyan? Saka kay Nanay, okay? Then sa lahat ng mga kumpare ko from Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga tropa natin, maraming salamat sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. So, yun lang. Si Okay? Pastor sa Balubal sa Okay. Moraya Kwan Oh, Church. sa church, okay? So, ngayon, ito na. So, kung titingnan natin, buddies, diretso tayo sa dig site na. Okay. Yan ang dig site. Then, may trapal. Okay. Uulit-ulitin ko yan. Ang proper procedure pag mag-digging talaga tayo, ay dapat may trapal na itim. Para depensa sa init, depensa sa ulan. Ngayon, umulan kanina, yan, uminit na naman. So at least may depensa, hindi tayo mabasa sa ulan. Okay. So yun na ang ating test digging na umabot na ng 3 feet. So yung sinasabi ko, dapat add number sa test digging, may makikita na, no? 3 feet, 5 feet, 7 feet, 9 feet, up to 11 feet. May confirmatory markers talaga yan na mangyari. Itong hinuhukay natin ay naka-align sa bahay, sa old house. So ang alignment niya dito, yan. North-south alignment yan. So north ito, ang bahay is nasa south side, doon ang bahay. Okay. Okay, so yan. So dati-rati may old na puno ng durian dito. Dito naman sa east side. East. Yan. Dito. Wala na puno. Nawawala na. Pero old durian. So, wood element to metal element, dito ang metal. So, hindi siya sa ilalim ng puno ibinaon, kundi may distansya, no? 9 feet, no? Yan. From old puno. Okay. So, ito na. Dapat ang dig site natin ay naka-kwadrado. Preparasyon sa timbering kung may loose layer. Then, naka 5 feet by 5 feet. Vertical shaft, diretso na yan sa target para safety ang digger. Okay ang air ventilation. So, kung may lason na matatamaan, ay hindi ka malason agad, hindi ka masuffocate ng any poisonous chemicals. So, mangyayari ay makaangat ka pa sa taas. Yan. Yan ang proper and safety procedure pag mag retrieval operation. Okay? Okay, before that, makita muna natin ang mga pera. Ito yung mga pera ng Hapon sa panahon nila dito sa Pilipinas na 3 years of Japanese governance dito. Yan. Centavos, no? Alam nyo, bali sa nakuha to? Nakuha to ng ni Sir dito sa area nila na nakasilid sa thermos. Parang ganito. So, yun. Alam nyo yung thermos to, no? Yan. Naigo sa daro lang, ha. So ibig sabihin mababaw. 2 thermos, then marami to. No? Okay. So yan. Ang mga Japanese old bills dito sa Pilipinas dati. Ebidensya na talagang nandito ang mga Hapon. Ayan, okay. Okay? Salamat, Pastor. Salamat. Okay. So yan. Balik tayo. Sa pag-test dig naman, ito na, north-south alignment sa bahay. So, ibig sabihin nasa south ang bahay. Then, may kahoy dito sa east, sa west ang dig site. Okay. So, yan na. 9 to 13 feet na kinukuha natin na dig site. So, para mapatunayan na tama ang hinuhukay natin, doon tayo magbe-base sa tinatawag natin na hidden trail marker. Ang hidden trail marker ay mga bato, no? Pwede metal, plastic, any available materials during their time na pwede nilang gawing marker sa ilalim. So, yan ang nangyari. So, ito, ipapakita namin ang mga STM na nakuha dyan. Laro, no? 5 feet by 5 feet ang dig site. So, ito na. Dito tayo sa STM. Yan. Unang nakuha, itong tinatawag natin na kukuro. Hindi pa nga umabot sa 3 feet ito. So, heart. Yan. Klaro lang.
Yan. Okay? So, ang tawag nito, Kokoro stone marker. Heart shape na heart. Then, may another heart yan na confirmation ng earth element to. Tingnan natin yung buong bato. Pero, kasa na ba? May engraved na letter C. Yan. Para makikita na heart talaga siya. Yan o. Heart talaga, no? Yan. Klarong-klaro. Yan ang tinatawag natin na Kokoro marker. Confirmation na there is a hidden wealth underneath. Okay. Bato. Bato talaga, no? Pero, may korting puso. Another marker. Pag may heart, dapat may paa. Ito siya. Ito yung paa. Foot marker. Okay. Ayan. Bato na pinurmang paa. Sukat naman ito. Sukat ROMs. Baka 15 dimension kasi ito eh. Sukat dito. Ayan. 15. 15. Kabila. Okay. 15. So 15 inches. So ang conversion yan buddies, 15 inches to 15 feet. So sa 15 feet, dyan ang bantayan. Yan tinatawag natin na coordinate marker. Okay? So maliban sa heart, dapat mayroon pa. Ito. Dapat may tamago na lalabas. Ito. Yan. Ang tamago ay tinatawag natin tong egg marker. Itlog. Ba? Itlog ang forma. Then may turtle back. Ito. Kita nyo yung mga ganyan-ganyan. Likod ng pagong na naka-V-cut. Code 5. Ano pa? Yan. Tamago. Pero bird marker. Yan. Parang snake turtle din eh. Centering to. Yan. Ibig sabihin yan, warning. May ano pa yun eh. Pula. Pula na metal element na kasya ang isang daliri. Ayan. Okay. Marami pa. Ayan buddies. Tingnan nyo lang. Ayan. Focus lang. Dapan to. V-cut to. Mga V-cut. Ito to V-cut. Ayan. Okay. Chapay. Pichapay. Ang kanji. Ito yung kanji na entering. Ito ganina. Ito muna ito. Entering siya, pero pag diretsyon mo, su marker. Ibig sabihin, entering din, pag diretso, is shita marker downward. Nabasag lang tayo. Okay. Ito pang isa na kanji. Ayan. Maganda pagkaukit. Okay. May record yan buddies. Good. V-cut. Ito. Spade. Yan may itch na ukit. Okay. Ito pa. V-cut pa rin siya. Ha? Putol na pa. Pero naka V-cut yan. Yan. L-type. V pa rin. Yan. Puro itong tinatawag natin na centering code 5 marker siya. Marami ito buddies eh. Hindi na namin nilinis ang iba. Kasi umulan na. Kasi maulan. So napapansin nyo, sa 3 feet pa lang, from 1 to 2 to 3 feet, naglabasa na ang mga confirmatory markers. So ibig sabihin, backfill to. Kasi pag original layer, hindi ganyan ang mga bato. Dapat pariha. Tayo pag mag-quarry tayo, pag limestone lahat yan, pag bato lahat. Pero ito, pag hukay mo, iba-iba ang figure, no? Iba-iba ang itsura ng mga bato. May cross pa. Yan. Yan, cross. Meaning nito, Joe. 10. Yan. Okay. So, siyempre ang pula. Saan itong pula? Tisa. Red tisa. Yan. Mga red tisa. Yan. Pulang-pula. Okay. So, yan buddies. Okay. Okay na. Turtle back. Yan. So, may paa.
my heart. So wala ka nang hahanapin pa. So yan ang palatandaan na backfield ang hinuhukay natin. Si Kuya nag-practice na ng Japanese one. Shout out kay Otol Chister. Pare Chister, ingat dyan sa barko pre. Then shout out kay Otol Kimso Takida. Okay. So yun lang buddies. Hopefully naintindihan nyo. Anyway, galing dito, yung spot natin, may dig site din doon na biglod na bunker spot. Okay, so doon na. Di na lang namin papakita. Basta galing dito, nasa mga 50 meters andun ang bunker. Okay. So yun lang. Hopefully na intindihan nyo ang ibig kong ipahiwatig na once mag retrieval project tayo, dapat dadaan sa tinatawag natin na scientific and engineering method para hindi masayang ating oras, ating pagod, saka yung pera, time, effort, and money. Okay. Sige lang buddies. Thank you for watching. Then, dito ka Black Phantom. Salamat kay Black Phantom na videographer natin. At sa mga kay Black Tiger, no? Na driver natin. So, Salamat bro, Rob. Brother Roms. Okay. So, doon muna kayo lahat. Team Tunggang. Dito, pundo kayo lahat. Pakita natin tong mga team Tagabawa na mga gwapo. Team Daruhan. Salamat. Okay, so ito buddies yung mga tropa natin na mga mababait, no? Dito sa Davao City. Okay. So, we are praying for successful retrieval operation. Salamat. Bro. So, maraming salamat. Then sa mga subscriber, patuloy lang kayo sa pagsunod ng mga vlog natin dahil talagang may matutunan kayo. Ha? Hindi to vlog na para lang may iba-vlog tayo. Nag-vlog tayo, dala na lecture, educational vlog. So, yun ang purpose ng ating vlogging. Okay? So, thank you for watching. Thank you, Team Tagabawa. Bansay! Bansay! Okay, so this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Bansay! Bansay! Bansay!